Good day everyone, I'm John Patrick S. Gomez. I will discuss types of liquid. So let's discuss flammable liquids. What are flammable liquids? These are liquids with a flash point below 100 degrees Fahrenheit and a vapor pressure not over 40 psia or pounds per square inch absolute at 100 Fahrenheit. So sinasabi dito na ang flammable liquids ay mga likidong madaling magliyab o mag-apoy. Ibig sabihin, kapag umabot sila sa temperaturang mas mababa sa 100 Fahrenheit, may posibilidad na magliyab ang singaw nila kung may apoy o spark na malapit. Karaniwan din, ang presyon ng singaw ng mga likidong ito ay hindi lumalampas sa 40 psia or pounds per square inch absolute sa temperaturang 100 Fahrenheit. Sa madaling salita, mas mabilis silang mag-apoy kaya kailangan ng maingat na paghawak at pag-iingat. So, let's move on to Class 1 liquids. So, what are Class 1 liquids? Class 1 liquids having a flash point below 37.8 degrees Celsius or 100 degrees Fahrenheit and subdivided into the following classes. First is Class 1A, second is Class 1B, and the last one is Class 1C. So, let's start with Class 1A. Ang Class 1A ay ang mga likidong sobrang madaling magliyab dahil ang flash point nito ay mas mababa sa 22.8 degrees Celsius or 73 degree Fahrenheit. At ang boiling point nito ay mas mababa sa 37.8 degrees Celsius or 100 degree Fahrenheit. So, let's move on to Class 1B. Ang Class 1B naman ay mga likidong madali pa ring mag-apoy dahil ang flash point nito ay mas mababa sa 22.8 degrees Celsius or 73 Fahrenheit. Ngunit ang boiling point nito ay mas mataas sa 37.8 degrees Celsius or 100 degree Fahrenheit. Halimbawa nito ay ang mga gasolina at iba pang kemikal na bahagyang mas stable kumpara sa Class 1A. So, let's move on to Class 1C. Ang Class 1C ay hindi kasing sensitibo ng Class 1A at Class 1B, ngunit madali pa rin magliyab. Ang flash point nito ay nasa pagitan ng 22.8 degrees Celsius or 73 degree Fahrenheit at 37.8 degrees Celsius or 100 degree Fahrenheit. Ilang halimbawa nito ay mga pintura at solvents na ginagamit sa pang-industriya. So, let's move on to combustible liquids. Combustible liquids, liquids that have a flash point at or above 100 degrees Fahrenheit or 73.8 Celsius and subdivided into the following categories. First one is Class 2, second one is Class 2A, and the third one is Class 3A, and the last one is Class 3B. So, let's start with Class 2. Class 2, ito ay likidong may flash point na nasa pagitan ng 37.8 degrees Celsius or 100 degree Fahrenheit at mas mababa sa 60 degree or 140 degree Fahrenheit. Ang ibig sabihin, kailangan ng mas mataas na temperatura bago sila magliyab kumpara sa mga flammable liquids pero delikado pa rin sa mga maiinit na lugar. So, let's move to Class 2A. Ang Class 2A naman ay liquid na may flash point na mas mataas sa 60 degrees Celsius or 100 degrees Fahrenheit at mas mababa sa 93.3 degrees Celsius or 200 degree Fahrenheit. Next one is Class 3A. Sa Class 3A, ang mga likidong kabilang dito ay may flash point na nasa pagitan ng 60 degrees Celsius or 140 degree Fahrenheit at mas mababa sa 93.3 degrees Celsius or 200 degree Fahrenheit. Kaya medyo ligtas ang mga ito kumpara sa Class 2 dahil mas mataas pa ang temperaturang kailangan bago sila magliyab. Class 3B. Ito naman ang mga likidong may flash point na nasa 93.3 degrees Celsius or 200 degree Fahrenheit o mas mataas. Kailangan ng napakataas na temperatura bago mag-apoy
kaya mas ligtas ito sa mga normal na kondisyon. So, for firefighting purposes, these classifications are useful, but further product information is required to conduct a safe and effective approach to suppress a fire. So next is typical additional product information. First one is product temperature. Mahalaga ang kaalaman sa product temperature dahil ito ay makakatulong sa pagtukoy kung kailan o paano maaari itong mag-apoy. Ang mga produkto na may mataas na temperatura ay mas delikado, kaya't kailangan malaman ito upang maiwasan ang mga aksidente. Next is solubility in water. Ang mga chemical o likido ay maaaring mag-react sa tubig, kaya't mahalagang malaman kung natutunaw ito. Kung natutunaw, maaaring lumala ang sitwasyon at magdulot ng karagdagang panganib na sunog o polusyon. Next one is hazard to health of vapor. Ang mga singaw ng ilang mga produkto ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan, tulad ng pagiging nakakalasong amoy o mga iritan sa paghinga. Kaya't mahalaga na malaman kung anong epekto ang maaaring idulot ng singaw sa katawan. Last one is hazard to health of liquid. So, ang likido ng ilang mga produkto ay maaaring magdulot ng mga chemical na panganib sa balat o mata, o magdulot ng malubhang pinsala kung malanghap o makontak. Kaya't kailangan malaman kung paano ito makakaapekto sa kalusugan upang magawa ang tamang hakbang sa pag-iwas o paggamot. Types of flammable liquids. Here are some examples of hydrocarbon. First one is alkanes, and the second one is alkenes. Next is alkynes, and the last one is aromatics. So, these are some examples of halogenated carbon. First one is alcohol. Next one is aldehydes. The third one is amines. And the fourth one is ether. And the ketones. And the last one is esters. So, let's move on to hazard of flammable liquids. So, ano nga ba ang mga panganib na maaari nating ma-adapt sa mga flammable liquid? So, first one is burn or pagkasunog or pagdiliyab. Next one is corrosive. Itong corrosive naman ay pwedeng makakasira ng mga materyales. Next one is oxidizers. Dito naman is nagpapabilis ng apoy o reaksyon. Next one is toxic. Toxic ay nakakalason. Next one naman is narcotic. Maaaring magdulot ng pagkahilo o pagkabingi. And the last one is unstable. Hindi matatag at maaaring magdulot ng pagsabog. Let's move on to stopover. So, ang stopover ay isang reaksyon na nangyayari kapag ang tubig na nakaimbak sa ilalim ng mga storage tanks ay mabilis na sumabog dahil sa init. Ang tubig ay nag-e-expand at itinutulak pataas ang mga likido sa ibabaw ng tangke, kaya't nagdudulot ito ng pag-apaw ng mga nakalagay na likido.